Simula na po ngayong araw na ito, February 2, February 3 and 4, ang galaw ng Committee on Justice na pinamunuan po ni Congressman Jinky Luistro ng 2nd District ng Batangas. Ang pagtalakay, pagsusuri kung tama bang nagawa ng complainant ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Dalawa ito na parehong inendorso ni Speaker Duterte last week pa. Yung una at pangalawang impeachment. Yung una ay galing kay Attorney Andre De Jesus, inendorso ng isang congressman. Ito namang Makabayan Black, ang pangalawa at inendorso din ng mga Makabayan Black. So yan ang tinanggap. Yung pangatlo, binasura na, wala na. Ngayon, sabi ni Jinky Luistro, chairman ng Committee on Justice, kailangan nilang mag-resume para suriin kung sumunod sa proseso bago tuluyang mag-decide ng aktual na hearing ang kanyang komite. Gagamitin at susundin nila ang tamang prosesong naaayon sa saligang batas dito po sa impeachment laban kay Pangulong Marcos. Huwag kayong mag-alala mga Marcos supporters, Marcos loyalists, silent majority na sumusuporta sa gobyerno. Nasa tamang proseso po yung impeachment dahil yan ay sinasabi ng saligang batas. Ang Pangulo, Pangalawang Pangulo at Constitutional Body ay lahat mga impeachable official. Kapag mayroong nag-complain, mayroong impeachment complaint, walang magagawa ang Kongreso. Hindi yan pwedeng tanggihan. Pero hanggang isa, pwedeng dalawa, pag-isahin lang ang tatalakay, hindi pwedeng marami dahil labag yan sa batas. Yan ang susuriin nila. Yung proseso muna, kung nasunod, bago tumingin dun po sa aktual na ebidensya, kung merong mapapatunayang ebidensya ang mga complainant. Kailangan ma-justify ng mga complainant kung may ebidensya. Pag wala, hindi nila makukumbinsi ang komite. Ganun po ang proseso. Kaya masalimuot yan. Walang timetable yan. Mahaba-habang usapan yan. Pwedeng humaba, pwede rin maiksi. Yan ay conforme sa presentation ng dokumento, ebidensya ng mga nag-aakusa o complainant. Pagkatapos, bibigyan din ng pagkakataon ang Pangulong Marcos o ang kanilang inireklamo. Yan po sa impeachment. So, aabot doon, hindi ho pwedeng hindi. Pag nakita ng komite na may dahilan para ipatawag ang Pangulo, gagawin yan. Inamin na ng Kongreso. Sabi naman ng Malacanang, bibigyan ng panahon. Haharapin ng Pangulo ang kasong ito. So, yun ho yung ating aabangan. At maniwala kayo dahil ito'y talagang aabangan. Maraming magkaka-interest dyan. At maganda rito, live po ito. Ilalive yan ng Committee on Justice. Ngayong araw na ito, bukas makalawa kasi sunod na araw, 3 araw sunod-sunod yan. February 2, 3, and 4 yung plano. Kung hindi mababago, yan na po yung schedule. Sa loob ng 3 araw, posibleng meron na hong development yan. Kaya ating aabangan. Kayong mga Pilipino, mga followers, subscribers natin dito sa aking mga channel, mag-abang tayo. Hindi natin pwedeng husgahan yan. Titingnan natin kung susunod din ang Kongreso, ang Committee on Justice sa kanilang kapangyarihan at obligasyon. Titingnan din natin ang mga complainant kung sila'y susunod sa tamang proseso. Kasi masyadong mahigpit ngayon ang impeachment process dahil doon sa ruling ng Korte Suprema. Kaya nga until now, nagbabanggaan pa ng idea. May mga congressman pa rin hindi sang-ayon na sila'y utusan at baguhin daw umano ng Supreme Court ang provision ng saligang batas. Yun ang kanilang interpretation. Binago raw ng Supreme Court yung ating saligang batas na hindi daw dapat. Kasi yan ay dapat ang Kongreso ang magbabago ng batas. Well, may mga ganyan. Pero ganun pa man, walang magagawa ang Committee on Justice kung hindi dinggin at magsimula na sila. Kaya nga yung araw na ito gagawin nila. Dahil nga po, na-endorse na sa kanila ng Office of the Speaker. So,
Walang pagtatakpan, political, technical, and legal. Aabangan natin. Pero ako naman, laging mayroong personal na opinion, interpretation dito. Tatlo kasi yung kaso, yung reklamo. Yan daw pagkaka-aresto at pagkakabigay ng gobyernong Marcos kay Duterte sa ICC. Yun ho yung isang ground. Pangalawa, gumagamit daw ng drugs ang Pangulo. Pangatlo, corrupt daw ang Pangulo. So, general accusation. General statement. Kaya tingnan natin kung paano nila i-justify yun. Ang tanong ay yung ba talagang ground para ma-impeach ang Pangulo? Kayo na po makapagsasabi. Pero sa tingin ko, iba ho kasi ang posisyon ng Pangulo kaysa Vice President at Constitutional Body. Laging isinasalang-alang dyan na ang trabaho ng Pangulo, obligasyon ng Pangulo, pumirma ng budget. May problema o wala, yung budget kailangan niyang pirmahan. Hindi pwedeng walang pera ang gobyerno. So yung pagpirmang yon, sasabihin nila corrupt daw ang Pangulo. Kung adik naman ng Pangulo, ay bakit nakakapagtrabaho ng matino? Ang adik kasi hindi nakakapagtrabaho, laging gising yan. Yun naman pag-aresto at pagbibigay sa ICC kay Duterte, abay, court order yun. Tapos yung Republic Act 9851 pa na may kapangyarihang i-turn over ng gobyerno si Duterte sa ICC. So, ganun. So, yun nga po. Kung yun ang ground nila, kailangang patunayan nila na makakumbinsi nila ang Committee of Justice na yun ground para ma-impeach ang Pangulo. Kung hindi, madidismiss siya. Pero sa ngayon, sabi ko nga, kaabang-abang ito. Hindi po ako tagapagsalita ng gobyerno, hindi ako konektado sa gobyerno, independent po ako, voluntary lang ako tumutulong sa pamahalaan dahil Pilipino ako. Pero ngayon pa lang sasabihin ko na, pag yung ground na yon ang talagang pagbabasihan, mukhang malabo. Malabo dahil obligasyon at trabaho ng Pangulo ang pumirma ng budget. Obligasyon at trabaho ng Pangulo ipatupad ang batas kasi ang kanya rule of law. Yung issue dun sa adik-adik ang Pangulo, resibo ho, kailangan dun ebidensya. Kung wala namang ebidensya nagdadrugs ang Pangulo o adik ang Pangulo, wala yan. At saan naman kukuha ng ebidensya? Gusto nila magpa-drug test ang Pangulo. Ang Pangulo ang magpo-provide ng ebidensya laban sa kanya. Malabo yun. Ang nag-aakusa, ang nagbibintang, ang nagrereklamo, ang merong obligasyon maglabas ng dokumento. Hindi ang akusado. Ayan lang ha. Please like and share. For information, for education, ang ating mga topic.